Alam nyo, nung nasa UP ko, ay pinagawa kami sa Psychology 1, pinagawa kami ng case study. Case study ng sarili mo. Paano ka pinalaki, sino yung mga ano. Alam mo bang hindi ko natapos yun, naka-INC ako. Yeah, naka-INC ako eh. Kasi tapos na yung trimestre, hindi ko matapos-tapos. Kasi pag tinatapos ko yung papers ko na ilang pages yun eh. Parang yung last nyo na isasubmit. Pagka tinatapos ko na siya, doon sa point na nilalaki ka sa hindi magandang family, halimbawa gano'n. Nung umiiyak na ako, hindi na ako tapos-tapos. Nung third year na ako, nakita ko yung INC ko. Kailangan nang ayusin to. So, pumunta ako sa teacher ko, ma'am, ayusin ko to. Patulong ako. May taga-type habang kinukwento ko yung story ko. Kinuwento na sinulat niya. Buti na nakabiya ko. Late na siya. So what I'm saying is, what I'm saying is, nung hindi pa ako umuupo sa mga seminars, I keep on blaming the way we were raised as a family. Katoliko father ko, mother ko, Adventist. Hindi ideal, parang gano'n. Yeah. Mababang tingin sa sarili, low self-esteem. And it affected me, of course. Pero hindi naman ako lumalaki at lumalago habang nandun ako sa situation na yan. Ang ibig sabihin, you can blame anyone, you can blame the government, pero hindi ka lalago. Kasi you are pointing that responsibility and accountability that you have been work it out. Sa halip na magawa mo ng paraan, pakiramdam mo okay na, maghahanap lang ako ng masisisi, okay na. Sisihin ko sa ganito, okay na. May nasisi ka, okay. Pero lumaki ka ba? Lumago ka ba? Natuto ka ba? No. You are putting those responsibilities to others. Kaya sabi niya, kuminsan yung pananaw natin sa mundo, yun ang nakaka-apekto sa atin. Hindi yung mundo mismo. Hindi yung mismong mundo, yung tumatakbong kung magkikinig ka ng balita, gusto mo nang magsundalo, gusto money. Kasi magigera na. Di ba? Listen to the news. If you don't know how to analyze things, you are getting affected with what happened. Tapos i-relate mo yung sa prophecy. Relate mo sa prophecy. Malapit na talaga. Kaya lang yung malapit na Panginoon, ang pananaw, may takot, may alarm. Have you noticed that? Bago mag-pandemic, daming mga nakapost. Ang tawag sa mga yon, alarmist. Alarmist. Sa Pasay, nung nandun ako, sabi ng caretaker doon, Pastor, magpapa-injection ka ba? Kasi sa Pasay, hindi ka naman nakapunta ron pag hindi ka nagpagano ng ilong. Oo, gagawin yung ilong mo, tapos magpapa-injection ka. Basta magpapa-injection ka, sabi yung bakura. Sabi ko, hindi. Bakit? Ayaw ko rin eh. Hindi ko lang kung gagawin ko. Nagkaroon ng announcement na hindi pa papasukin sa compound ng Pasay pag hindi vaccinated. Ako pa naman ng pastor. So, nagpapaksin ako. One. Tapos two. Sabi ng caretaker namin, against siya sa vaccination. Pastor, alam mo ba, nakalagay sa post, ano ere? Magiging, after 2 years, magiging zombie. Tapos, ganito. Kaya hindi kami nagpapabaksin. Di si Mrs. nagpapaksin na rin. Tapos, yung pastor na mga associate ko, nagpapaksin na rin. Yung caretaker na lang hindi. Alam mo, hindi, pag pumasok ka na hindi ka vaccinated, magpaganon ka sa ilong. Pwede naman. Kaya ang libre doon yun kasi binili ng Pasay yun. Paano kung walang libre? You have to pay. You have to buy your own pangket. Sabi naman, nakumbinsi namin. Alam nyo kung paano namin nakumbinsi? Alam mo, Hasmin pangalan niya. Alam mo, Hasmin? Pag after 2 years, pag naging zombie kami, mamamatay ka rin.
Okay na namin. Bakit? Kagating ka namin. Alam mo, ikamamatay mo? Ang ikamamatay mo, dehydration. Oo. Bakit, Pastor? Pero mo alam kami rito na na-inject, iiyakan mo kami. Iiyak ka nang iiyak hanggang maubos yung luha mo. Kaya magpa-injection ka na. Alam mo na, i-convince namin, nagpa-injection mo. Sobrang na rin. Tapos mapapulutong sa Pasay. Mapapulutong sa Pasay ni Sister Lunita. Dili pa Monte. Pastor, ikaw speaker namin sa ano. Lagi akong speaker doon eh, once a month. Sige. May narinig ako. Tanungin natin si Pastor. Ano ba vaccine? I-test natin kung magpapa-anti-vaccine siya. Pastor, ano na, open forum na. Pastor, magpapa-inject ka ba? Saan? Sa vaccination? Na-inject na ako. Wala ka, Pastor. Bakit? Kod niyan, yung 666. 666. Saan nyo ako yan? Eto ba na to? Okay. Sabi ko, nag-sermon ako, sabi ko, yung mga naniniwala sa ganito, sila yung mga walang bait sa sarili. Bakit? Ang tawag sa mga yan, alarmist. They are alarming people instead of waiting for Jesus happily, cheerfully. They are spreading fear to the hearts of the people. Tama? Yes. Gospel ba yun? No? It's not a gospel. You are putting fear in their hearts. Instead of happy sila na, oh, parating na si Jesus, ito na yung mga ebidensya. No, they're not happy. They're disheartening people. Kaya don't join the group. Biro nyo, huwag kayo magpa-injection. Pag may nag-deliver kayo doon sa Makati, doon sa building, ayaw nilang papasukin yung mga ano nyo, yung dahil wala kayong injection. O, ano sasabihin ng paano pagdating ng araw? Hindi naligtas yung mga nandun kasi yung mga kulpultor hindi nakapagbigay doon. Pinadahilan yung Panginoon, di kasi kami nag-pray. Ewan ko, kalahati at anong grupo ngayon, di ba Monte, napahimbing ko. Siya lang hindi. Siya hindi. Di ba? Okay. Kaya mo na. Ito, pakinggan niyo to. We don't see the world as what's really are. We see the world as who we are. Pakinggan niyo mabuti to. Unawain niyo mabuti. Same people, two people, same scholastic achievement, isa lang pinanggagalingan nilang baryo, isa lang ang pinanggagalingan ng pinagkukuhanan nila ng pagkain, pero iba-iba yung paningin at pananaw. Bakit gano'n? It is a matter of kung sino sila at kung paano nila tingnan ang tao, paano nila tingnan ang mundo, yun ang mundo nila. Pero isang ginagalaw nila. So sabi dito, we interpret the world as not what it is, but who we are. Sabi ni Alvin Toffler, the illiterate of the 21st century are not those who can read nor write, but those who doesn't know how to learn, unlearn, and relearn. Nag-guess ba ito? Yung mga illiterate noong girahin, noong una, alam niyo ba na 95% sa Japan noon ay literate bago magkagera? Literate, hindi literate. Kaya mahusay sila sa computer, mga kapon. Pero hindi ibig sabihin ng literate ka ay napakahusay mo na. Sa Europe, mas marami ang illiterate noong bago gera. Yung hindi nakapag-aral. Illiterate. No read, no write ang illiterate, tama? Pero pagdating ng 21st century, dahil may mga computers na, kukunti na ang illiterate na hindi marunong magbasa at magsulat. Ang illiterate ngayon sa 21st century ay yung mga taong ayaw matuto kahit marunong magbasa. At ayaw ma-unlearn. You know what unlearn is? What is unlearn? Hindi matuto. Unlearn! Ayaw niya matuto. Yung mga dating nalalaman mo na hindi na relevant ngayon, palitan mo na. Or Dagdagan. alisin mo na. Ano tawag mo? Unlearn.